Nasa kustudiya na ng National Bureau of Investigation ang kapatid ni Mayor Alice Go na si Sheila Leal Go at negosyanteng si Cassandra Ong na iniuugnay sa iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Isasalang sila sa inquest proceedings ng NBI matapos ibalik sa Pilipinas mula Indonesia kahapon. Maharap sina Go at Ong sa reklamong paglabag sa Immigration Law at Passport Act at obstruction of justice. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Bago mag-alas 5 ng hapon nitong Huwebes, dumating sa Pilipinas ang kapatid ni Mayor Alice Go na si Sheila Leal Go at ang business partner ng sinibak na alkalde na si Cassandra Lee Ong. Pinalibutan sila ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at ng NBI. Si Sheila, naka-wheelchair pa nang ilabas sa airport matapos umanong mahilo. Nahuli si Go at Ong sa Mega Mall Batam Center sa Riau, Indonesia nitong August 20. Base sa intelligence data sharing ng Pilipinas sa ibang mga bansa, kasama raw pumasok ng Jakarta ni Sheila at Cassandra si Alice Go. Sakay daw ng cruise ship ang tatlo nang makarating sila sa Jakarta. Pero hindi nila kasama ang dating alkalde noong araw ng maaresto. Mula airport, diretso sa Bureau of Immigration sa Maynila si Go at Ong. Doon, sinimulan ng inquest proceedings, immigration processing at isinailalim din sila sa medical check-up. Ayon sa Department of Justice, nahaharap si Ong sa reklamong obstruction of justice at paglabag sa Passport Act. Si Sheila Go naman kakasuhan ng paglabag sa immigration law. Mula sa BI, nilipat din sila kagabi sa tanggapan ng NBI. Doon, dumating ang abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio. Kinwestiyon ni Topacio ang basihan para ilipat sina Ong at Go sa NBI. Kung madedetain si Ong, dapat daw isa kamera dahil sa ipinato ng contempt order sa kanya dulot ng hindi niya pagdalo sa mga pagdinig tungkol sa Pogo-related crimes. Dagdag pa ni Topacio, Pilipino si Ong at valid ang kanyang pasaporte. Wala rin daw itong kaugnayan kay Alice Go. Yun nga ang aming kinatataka kasi sabi namin wala naman silang warrant for any crime committed in the Philippines. Their warrants are legislative warrants issued under the power of the legislature to make inquiries in aid of legislation. So, yun nga po ang kine-question namin. In my humble opinion, dapat talaga nag-take custody ang House of Representatives through the Sergeant at Arms. Ang problema, long weekend nagbakasyon na yata lahat ng mga kongresista natin So, nandito siya. Hindi pa alam kung sino ang abogado ni Go na dadalhin sa Senado kung saan siya may arrest order. Pero ang tanong pa rin ngayon, asan nga ba ang dating alkalde? Sa isang larawan ay nilabas, makikita si Alice Go sa Kuala Lumpur International Airport sa Malaysia nitong July 21. Kuha raw ito bago sila lumipad pa Singapore. Nagtutugma kasi yung mga timeline ng pictures at saka yung immigration records na nakuha natin doon sa Immigration Bureau netong Malaysia. Ayon naman sa DOJ, patunay ang koneksyon ni Ong at Go na konektado rin ng dalawang Pogo Hub sa Bamban-Tarlac at Porac, Pampanga. Si Ong kasi ang sinasabing kinatawan ng Lucky South 99 na nagpapatakbo sa illegal na pogo sa Pampanga. A definite connection was found by our people. Which means that Bamban and Porac are closely related. And remember that despite all the denials of former Secretary Roque, it appears that they're really intimately related. Sa ngayon, hindi pa rin nahuhuli si Mayor Alice Go. Posible raw na nasa Batam, Indonesia pa rin ng dating alkalde. Ang isa pa niyang kapatid na si Wesley Go, nakaalis na raw sa Indonesia ayon sa PAOK. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Unang hakbang pa nga ito ng pangalang ito ng pagkakahuli sa mga individual na konektado kay dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go. At para bigyan po tayo ng update sa paghahanap naman mismo kay Mayor Go, makakausap natin sa linya ng telepono si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Dana. Good morning, magandang umaga po. Hingi lang muna kami ng update tungkol dito naman po kay dating Mayor Alice Go. Ano pong impormasyon nyo dyan? Yes, dun po sa information na nakuha natin sa ating counterparts in Indonesia, wala pa po siyang attempt to travel outside Indonesia. So ngayon po, ang ating nakikita ay she is still inside Indonesia. Inaabangan po natin kung ano po yung magiging next action ng Indonesian authorities with regards to this case. Pero ang alam niyo po, nandun lang siya hanggang ngayon. Ano? Sabi niyo mukhang hindi pa nakakalabas. Yes, tama po kayo. Close coordination po tayo with Indonesian Immigration. We're very thankful po sa kanilang assistance
dito po sa kasong ito at pinabatuhan po nila tayo ng timely information about the whereabouts as well as any attempts to travel nito pong grupo ni Alice Guo. Balikan ko naman itong grupo ng kanyang kapatid, itong si Cassandra Ong. Pakidetalya po sa amin yung proseso ng pagkakahuli sa kanila at saka kino-question din po kasi ng abogado nila. Ano po ba yung basehan? Bakit po ba hinuli? Ano po yung mga nilabag nila? Yes, ito pong si Sheila Leal Guo as well as Cassandra Leong ay dineport po ng Indonesian authorities pabalik po dito sa Pilipinas. Sila po ay sinamahan ng mga operatives po of the Bureau of Immigration mula po Indonesia pabalik po ng Pilipinas para masigurado po ang kanilang return in the country. When they arrived in the Philippines, inaresto po ng immigration si Sheila Leal Guo dahil siya po ay subject ng isang mission order. Humaharap po siya ng deportation case for misrepresentation as well as undesirability dahil nakita po natin na may evidence that she has a Chinese passport and she has misrepresented herself as a Filipino. With regards po kay Cassandra Leong, ang NBI naman po ang nag-conduct ng arrest sa kanya after the formalities sa immigration because of obstruction of justice and other cases po na nakaset na ipataw ng NBI. Ito pong kay Cassandra Ong ay under NBI pero siya po ay may valid na Filipino passport? Yes, she has a valid Filipino passport. Wala pa po tayong nakikitang indicators na maaaring siya po ay fraudulently acquired ng kanyang pasaporte. But the NBI sees that she is marapat na makasuhan po ng obstruction of justice. Yung binanggit niyo po kanina, ito pong kapatid ni Mayor Go na si Sheila ay may Chinese passport at yun po yung ginamit niya palabas? Palabas po, ang ginagamit niya po ay Philippine passport. Mukhang hindi po ginagamit ang Chinese passport but it remains valid. Ang pangalan po na nandoon ay Zhang Mier. So iba po ang date of birth at iba po ang ibang details doon sa passport, ibang pangalan, ibang date of birth. But sa kanya po ang pasaporteng ito. So makikita po natin meron siyang double identity, isang Filipino at isang Chinese national. But ginagamit niya po, paikot po ng Asian countries ay yung Philippine passport. Okay. Pero yung kay, halimbawa doon sa kaso ni, kung sakali ni dating Mayor Go, ganito rin po ba yung sa kanya? Nakita niyo po ba doon sa, may mga nakita po ba kayong records ng paglabas niya at kung may, ano yung ginamit ng mga passport or passport? Sa atin pong record sa immigration, wala po siyang recent travel out of the country. In her previous travels po, she has been using her Philippine passport only except when she was younger, when she arrived. Allegedly siya yon, si Guo Waping, who used a Chinese passport. But recently po, no travels using a Chinese passport. Doon po sa monitoring natin sa counterparts natin in Asia, siya po ay gumagamit still ng Philippine passport. Tapos ito pong si Sheila, ito yung sinasabi nyo na yung kapatid ay under your, parang kumbaga under nyo kasi ang violation niya yung mga immigration laws. Ano bang mangyayari ngayon? Kasi parang kinuntem din po ata siya sa Senate or saan siya mananatili? Yes, joint po, nagkaroon po tayo ng coordination with the NBI, with the Senate Sergeant at Arms, as well as the Department of Justice dito po sa implementation ng pag-aresto po kay Sheila at pag-aresto naman po ng NBI kay Cassandra and kay Sheila also. Ngayon po, kagabi po nung natapos ng inquest proceedings sa immigration, nakuhanan po siya ng biometrics si Sheila at nakapag-medical po silang dalawa. Sila po ay nilipat sa NBI kung saan nagkakaroon po ng inquest proceedings naman for the criminal case that are going to be filed against her. From my understanding po, after the inquest proceedings, after everything po, ihaharap po sila sa Senado, doon sa Senate Sergeant at Arms, upang harapin naman po nila yung mga isinampa sa kanila doon. Okay, maraming pong salamat kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.